Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ethics complaint laban kay Representative Bong Suntay, inihain ng Gabriela. PNP, pinaiigting ang seguridad ng mga embahada ng Iran, Israel at Estados Unidos sa bansa. Reklamo laban sa ilang opisyal ng NIA at DPWH, inihain sa Ombudsman. DSWD at Cambodia, nag-ugnay para sa pagpapaigting ng social welfare workforce. Higit sa 112 million pesos na iligal na droga, timbog sa NAIA mula sa isang Malaysian national. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inihain ng Gabriela Women's Party ang ethics complaint laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa House Committee on Ethics and Privileges kaugnay sa kanyang umano'y sexist at hindi angkop na pahayag sa isang pagdinig sa Kamara. Tunghayan ang kabuoang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Ilago, ang mga pahayag na nag-objectify sa kababaihan ay may malawak na epekto dahil maaaring magpalala ito ng nakasanayang pambabastos, diskriminasyon at karahasan laban sa kababaihan. We also joined the call of the House Committee on Women and Gender Equality Chairperson for the referral of this matter to the Committee on Ethics for appropriate action. Accountability must be institutional. Dito ay giniit ng mambabatas na hindi dapat maging normal ang ganitong uri ng pahayag, lalo na mula sa mga opisyal ng pamahalaan na may responsibilidad na magpakita ng respeto at pagiging sensitibo sa mga isyu ng kasarian. Pahayag pa ng kongresista, mahalagang magsilbing halimbawa ang Kongreso sa pagtataguyod ng dignidad at pagkakapantay-pantay ng kababaihan sa lipunan. We must strengthen and fully implement a safe workplace policy within Congress. There should also be a firm commitment by this chamber to advance legislation and policies that protect women and uphold their rights. Nananawagan din ang Gabriela Women's Party na paigtingin ang mga patakaran sa Kamara kaugnay ng gender-sensitive practices at magpatupad ng mandatory gender sensitivity at anti-sexual harassment training para sa mga mambabatas at kanilang mga kawani. Palakasin ng Kongresong ito ang mga existing na patakaran kaugnay nito para sa House members mismo at para sa pagsasakatuparan ng mga gender-sensitive practices bilang parte ng rules of the House of Representatives. Samantala, kinundi na rin ng Philippine Commission on Women ang naging pahayag ni Representative Bong Suntay at hinimok itong maglabas ng malinaw na public apology at sumailalim sa gender sensitivity training. Hiniling din ng komisyon sa House Committee on Ethics na magsagawa ng kaukulang aksyon alinsunod sa mga umiiral na batas at patakaran laban sa gender-based harassment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamo ng isang civil society group laban sa ilang opisyal ng National Irrigation Administration o NIA at mga pribadong kontratista kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa pagpapatupad at bidding ng ilang malalaking proyekto ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Jade Buhoy. Naghain ng mga kasong plunder at graft sa Office of the Ombudsman ang Task Force kasanag sa ilang opisyal ng National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways. Kaugnay ang mga ilang kontratista na may kaugnayan umano sa irregularidad sa mga proyekto sa pamahalaan. Ayon sa Task Force kasanag, naghain sila ng complaint affidavit laban kina NIA Administrator Eddie Gilen, Engineer Robert Sugitan at mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng ahensya. Sa naturang reklamo, pinangalanan din ang ilang pribadong construction companies.
This is not only for NIA, no? Also in DPWH and some other agencies. Yung ating naman is transparency. No? Kailangan talaga magsalita kung anong tama. No? Batay sa reklamo, hinihiling ng complainant sa ombudsman na imbestigahan ang umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Plunder Law at Code of Conduct and Ethical Standards ng mga nasasangkot na opisyal ng pamahalaan. Nakita ko yung transparency to this kind of evidence. But it is subject for evaluation of the Office of the Ombudsman. Hindi naman tayo pwedeng magsalita, no? Na kung ano ang desisyon ng Ombudsman, but ang role lang namin dito is to inform the Ombudsman for immediate action. Ito ay kaugnay ng alegasyon ng posibleng irregularidad sa procurement at bidding process ng ilang proyekto ng NIA, kabilang ang isang dam sa Region 1 at isang multi-purpose project. Sana naman, no, maawa naman kayo sa Pilipino. Huwag nyo naman i-arrange palagi yung mga bidding dyan. No, kasi ito'y hindi lang nangangahulugan na ang taong bayan ay paragi na lang binibinihan, no? Palagi na lang tayong tawag nito yung bulag-bulagan. Ayon sa complaint affidavit, may natanggap umanong impormasyon ang complainant mula sa isang hindi pinangalanang source tungkol sa umano'y mga pangyayari sa bidding ng proyekto. Wala tayong personal dito. Ang sa atin lang, hindi lang naman talaga NIA ang nakasuhan natin. So far, napakarami na, no? Pero yung atin lang dito is more on transparency, no? Na para ano pa na gumawa tayo ng isang organization against corruption, and how can we protect the government, a good government, kung magtahimik lang tayo, no? Sa ngayon, inaasahan ang pagsusuri ng Office of the Ombudsman sa reklamo upang matukoy kung may sapat na batayan para sa formal na investigasyon. So it's up to the Ombudsman, it's up to the DOJ, it's up to the proper agency to take appropriate actions. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, ipinatupad ng Philippine National Police o PNP ang mahigpit na seguridad sa mga embahada ng Israel, Iran at Estados Unidos sa bansa. Ito ay matapos ang kamakailang pagtitipon ng mga nagprotesta patungo sana sa US Embassy sa Maynila, ngunit hinarangan ng kapulisan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo ng PNP na masiguro ang peace and order at protektahan ang mga diplomatic mission kung saan kanya ring hinimok ang publiko na manatiling kalmado. Nag-deploy at inatasan ng maging alerto ang mga kapulisan upang matiyak ang seguridad sa mga embahada at mabantayan ang trapiko kung saan posibleng ganapin ang mga protesta lalo na sa Metro Manila. Para sa lagay ng panahon, magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang patuloy na umiiral na amihan at easterlies. Asahan ang mahinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte dulot ng amihan, habang easterlies naman ang nakakaapekto at magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Surigao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental at maging ang posible ring pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Pagkakaisa at kapayapaan binigyang diin sa iftar gathering ng Malaysian Embassy. DSWD at Cambodia nag-ugnayan para sa pagpapaigting ng social welfare workforce. Mahigit 112 million pesos na halaga ng iligal na droga timbog sa NAIA mula sa isang Malaysian national. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.